Heart enlargement, always inaatake ng angina. Overweight. Okay, so number 1, yung heart enlargement, anong cause niyan? Well, majority ang cause ng bakit lumalaki ang puso is hypertension. So if you're going to control your blood pressure, yung hypertension nyo, mapanormal ninyo, madalas lumiliit po ang puso. Nagno-normal po. Okay? So, bakit nahihirapan din? Overweight. Pag overweight tayo, nahihirapan ang ating puso. So, nagkakaroon ng hypertension, lumalaki din. So, lose weight. Pinaka-the best. Low carb. Inatake na angina. Okay. You need medication dyan. As needed, no? Pag may chest pain, merong, consult your cardiologist. Makipag-usap kayo, anong the best na gagawin. Okay? So, kadalasan, yung mga iba na nagkakaroon ng chest pain, tanggalin nyo lang yung mga ultra-processed food, yung mga chips, yung mga nasa plastic, yung nasa tumbler ba yun? No? Tanggalin nyo yan. Iwasan nyo mga ultra-processed food, mga chichirya, iwasan nyo. Mapapansin ninyo, hindi nyo na mararamdaman yung chest pain. Then, baka dehydrated din kayo. Okay? Reversible ba ang type 2 diabetes? Yes. Okay? In remission tayo dyan. Okay? Madalas, minsan, nami-misdiagnose. Okay? Marami ako mga patient, first timer, 200 ng kanilang sugar, pero nung kinat nila ang mga carbohydrates, kinat ang mga ultra-processed food, nag-focus sa egg, chicken, fish, vegetable, ay, nag-normal kaya. Kaya sabi ko, baka naman early diagnosis, masyadong nagbigay agad ng gamot. Sa akin, hindi mo na ako nagbibigay ng gamot. I want you to change your lifestyle. Then let us see, after 3 months, majority of my patient, from 200 down to less than 100 in 3 months, not needing medication. So, na-improve natin ang health. Without taking medication, eating real foods, nag-i-improve ang health. Ang gastos kaya pagka may maintenance. Eto, kung hindi nyo binago yung lifestyle niyo, umiinom na kayo ng maintenance sa diabetes, no? Pagbalik ninyo, still elevated pa rin ang sugar ninyo. So, ang tendency, dadagdagan ng gamot. Di ba? Pansinin ninyo, yung isang gamot nyo dati, once a day, naging 3 times a day, then, naging 2 ng tableta. Nako, after mga ilang, siguro, after 1 year siguro, yung 2 tableta, pinag-combine na. Inabot ng 7 years, 7 years, nag-i-insulin. Typical, sa mga diabetes na hindi nila alam paano or ano ang mga dapat kakainin. Okay? You will limit, you cut down all those sugary food, ultra-processed food, focus more on home-cooked meal, lutong bahay. Mapapansin nyo, bumababa ang sugar. Nakakatuwa. Nakaka-engganyong maggamot. Pag nakikita mo ang pasyente mo from high sugar after 2 weeks of monitoring, normal sugar. Imagine mo yun. Yung iba without medication. So, improve your health, improve your bulsa because hindi ka gagastos. Di ba? Nakakatuwa. Okay. Ayun. May nagsabi. Doc, nag-normal liver enzyme ko after healthy lifestyle at turmeric and silimarin. Okay. Congratulations. As long as you change your lifestyle to a healthier one, real foods, nag-i-improve. Okay? Nakakatuwa talaga. Okay. Magandang gabi.
Nakakatuwa po, from 170s na BP, nag-normal na 90-60. Salamat sa mga turo ninyo. Simple, but yet very effective. Manood lang po kayo ng mga videos. May mga simpleng mga tips. Very effective. Marami po nagme-message din sa akin. Doc, thank you so much with your videos. Yung sugar ko na napakataas, nag-normal na po. Nag-lose ako ng weight. Nag-improve ang aking health. Tinanggalan ako ng medication. Naku, yan yung nakakatuwa talaga. Nakaka-amaze. Dumadami ngayon ang natututo silang maging healthy ngayon. Kaya nga, you are the pilot of your health destiny. Kayo po ang piloto, kayo po in charge diyan. So dapat gawin ninyo ang dapat na para sa inyong health. Okay? Yan. Okay. Okay, 1.5 cm complex cysts sa livers. Okay, mga cyst. Try to eat real foods. Tingnan natin. Baka usually mga cysts, ang mga laman niya, mga tubig-tubig pa. Okay? When you do low-carb lifestyle, do exercise, eating real foods, drinking your water, tingnan natin. No? I-observe natin. Marami po na-address yung mga cysts. Marami nag-i-improve ang liver, yung consistency ng liver nila nag-i-improve. Nagiging soft, nagiging pinkish. Okay? Yan. Di ba tayo magkaka-gout or arthritis sa low carb? No. Okay? Next time, yan yung, I think yan yung topic ko last time. Last week, Monday, gout. No? Ang thinking nila, high purine diet will cause yung natin. Majority of uric acid is produced by our liver. So, hindi sa food. 2/3 of uric acid produced by our liver. So, kailangan ilabas nyo lang yung uric acid na yan. So, fluids. Compute your total fluids intake. Ma-address po yan. Get rid of sugar or ultra-processed food, mag-i-improve. Kadalasan, mga starchy foods, high carbs, sugar ang nagkokos ng pagtaas ng uric acid. 1/3 lang naman sa mga pagkain. Kaya, hydration ang kailangan din dyan. Okay? Okay, Doc, ganun po ba ang low carb sobra pang ihi ng ihi? Well, pagka mapanghi ang ihi, ibig sabihin concentrated ang fluids. So, focus ka sa water and electrolytes. Kailangan natin yan. Iwasan nyo muna yung mga concentrated fluids. Ano ba yung mga concentrated fluids? Ito yung mga may kulay. So, ano yun? Kape, tsa, kokwa. Or yung mga juice, kung nagju-juice pa kayo. Tanggalin niya kasi may mga sweetener yan. Yes po, kahit na may depression, may studies na na-address, mas nag-improve yung yung depression kapag nag-low carb. Okay? Okay. Okay, heart enlargement, 28 years old. Okay, ang bata pa nito. Always sinatake ng angina. Ito yung kanina. So, lose weight, cut down on all those carbohydrates or starchy foods, sugary foods, cut down. Lagi improve po yung yung puso ninyo. Okay? Doc, pagpa-consult, pwede pala muna. Yes po, need natin. Okay? Okay. Okay, Doc, totoo bang hindi na maalis ang insulin pag wala ng pancreas? Naku po, yes. Actually, ang pancreas, ang function niya, is to produce insulin. So, kung wala ng pancreas, yan mga type 1
may problem sa pancreas, type 1 diabetes. So, maintain na tayo ng insulin, pero mas nalo-lower natin yung insulin pagka nag-low carb po tayo. Okay? Ayan. Okay, 6.4. Ang A1C, well, ang term natin dyan is pre-diabetes. Pero usually, no, pagka pre-diabetes, talagang taas na rin ang sugar ninyo. You need to address your lifestyle, address what you eat para mabawasan ang gamot or hindi kayo mabigyan ng mga gamot. Okay. Doc, mild stroke po ba? Nagmamandit ang kalahating katawan? Hindi po. Ang stroke, pagkakalahati, hindi maigalaw. So, pwedeng stroke, you need to do CT scan, diagnostic pa-consult kayo sa doctor kasi physical examination. Pagka na physical exam, na-address po yan. Nakikita agad kung may deficit, no? Kalahati ng katawan, may deficit, nakikita. Okay? So, mas maagapan na ma-address. Kasi kung namamanhid lang, baka naman dehydrated. Ganun. Okay. Ayan. Did a long bike ride fueled with just sips of electrolytes, just like you, Doc. It works superbly. Thank you very much. Di ba? Sa lahat ng mga endurance athlete dyan, you can use electrolytes. Dun sa mga nilalagnat, electrolytes para hindi ma-dehydrate. Okay? So, sa mga may nagkakasakit, electrolytes lang. Okay. Paano pag may protein ang ihi? Bawal po ba may egg? Okay. Maraming cause or factors bakit nagkakaroon ng protein sa ihi. Number 1, infection or inflammation. So, pagka may urinary tract infection, we need to check, magbigay ng antibiotic. Number 2, dehydration. So, pag dehydrated, kailangan natin na ma-address yung fluid intake. Okay? So, titingnan natin din kung may kidney problem. Okay? So, everyone, if you want to improve your health, you need to adapt, evolve, be the best version of yourself. Ma-address natin lahat ng mga health issues. Ingat po kayo dyan. God bless. Bye.